Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako pong yung kapatid na si Aimee Mojica ng Guadalupe Prayer Groups at sa ilalim ng bandila ng Pinag-isang Puso, Catholic Charismatic Ministry Philippines Incorporated, tayo po ay magtanim, magbungkal at mag-ani ng salita ng ating Panginoon. Ang ating pong gospel sa araw na ito ay ayon kay San Mateo 5:43 hanggang 48. Ibigin ang kaaway. Kung ating pong gagawin ito, sa sinumula pa ay napakahirap gawin. Lalo na kapag tayo'y malayo sa Panginoon. Mahirap mahalin ang kaaway, lalo na po pag ito ay sumisira sa atin. Tayo po ay pinagtitismisan, ginagawa ng hindi maganda. Pero sabi nga, kay Lord ay walang imposible. Kung tayo po ay susunod sa Kanya, magagawa po natin ito na may kababaang loob. Sabi nga ni Lord, mahalin at ipanalangin ang ating kaaway upang tayo'y tunay na anak ng Diyos na inyong amang nasa langit. Diba? Sabi nga kapag ito ay nagawa natin, tunay tayong anak ng Diyos. Napakahirap, pero sabi nga kung tayo po ay laging nananalangin, lalo na kapag tayo ay inaaway ng walang dahilan, kung tayo ay mabisang sandata natin ay ang panalangin. Pag alam na natin na tayo ay sinisiraan, ipanalangin natin. Dahil sabi nga, lalo na ang mga masamang espiritu, gagawa yan ng paraan kapag tayo siraan kung gagamitin ng ibang tao. Kaya patuloy lang tayong maglingkod at manalangin. At higit sa lahat tayo palagi magsimba. Kasi ito ang nagiging sandata natin upang tayo ay malayo sa mga ganitong pag-aaway. Kaya mahirap man, pero sabi nga, ang banal na espiritu ang tutulong sa atin para magkaroon tayo ng kababaang loob, alisin ang ating galit sa ating kapwa. Sabi nga, napakahirap sumunod sa Panginoon. Pero kung gusto mong sumunod sa Kanya, ikaw ang gagawa ng dahilan. Ikaw ang gagawa upang malayo ka sa mga hindi magandang gawain. Lalo na yung pakikipag-away, pakikipagsalita ng hindi magaganda. Patuloy lang tayo maglingkod. At sa mga ganitong gawain nga, napapasalamat ako kasi naibalik ito. Mahirap man, napakahirap. Lalo na kapag hindi ka naman talaga sanay magsalita. Pero hindi pa rin ako sumuko kasi sabi ko, Lord, napakahirap. Pero dahil ako'y sumusunod sa iyo, gagawin ko to. Bigyan mo lang ako ng patnubay ng banal na espiritu. Turuan mo kaming makapagsalita at ipahayag ang kabutihan mo. Totoo lang, nabablako ko, pero
Sabi nga, si Lord ang gagawa, walang imposible. Lalo na nga itong gospel na to. Lalo ngayon, sa mahal na araw, dumadating na magkaroon tayo ng kakataon na ganito na ihayag ang salita ng Diyos. Patuloy tayong maglingkod. Ihayag natin ang salita niya. Dahil dito lang tayo lumalakas. Ito ang paglaban natin sa mga masamang espiritu, sa mga nasa paligid natin na patuloy na tayo'y dinadown, sinisiraan. Kaya patuloy lang tayo at naway magsama-sama tayo sa ganitong gawain. Huwag tayo matakot. Ihayag natin ang salita ng Diyos at patuloy na magpagamit sa Kanya. Dahil dito, natututo tayo na ihayag ang salita ng Diyos. Bagamat wala na akong masabi, ay patuloy lang i-bless ni Lord ang ganitong gawain at tayo patuloy na magpagamit sa Kanya. Magandang umaga po. Ito pong yung lingkod. Amen.